Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito at tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Ito po ay serye ng pag-aaral po sa unang Pedro at ngayon po ay nasa chapter 5 po tayo, verse 7. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Sa English, sa New King James Version po, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Yung topic po natin, mayroon po pamagat na God cares for you. Kung mapapansin po natin, isa po sa mga benepisyo po ng ating pakikipag-ugnayan po sa ating Panginoong Diyos na nakita po natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ang Diyos po ay mayroong pagmamalasakit po sa atin. At makikita natin dito, kung meron man po tayong mga pasanin, isang pribileyo po ito na ito'y ilapit po natin sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, kung mapapansin po natin, sabi nga po ng salita ng Panginoon, cast all your cares to Him, for He cares for you. At kung makikita po natin, sabi nga po ganyan, hindi may iwasan yung problemang dumarating o mga kabalisahan na dumarating po sa ating buhay na ating pong kinakaharap. Pero kung makikita po natin, sabi nga pong ganyan, kung tayo po ay magpapatuloy po na mag-aalala at magkakaroon ng kabalisahan, doon po sa mga pagsubok na ating po, problema na ating pong tinatahak, sabi nga po, mamimiss po natin yung blessing po ng ating Panginoong Diyos at tayo daw po ay magiging mga poor witness po para po sa mga tao po sa mundo po ito. Alam po ninyo, kung makikita po natin, siguro mapapansin po natin yung sinasabi po ng Word of God. Kasi ito po ay sulat po ni Apostol Pedro, one of the disciples po ng ating Panginoong Jesucristo. At kung makikita po natin, siguro makikita natin dito na bakit niya kaya sinabi ang mga salitang ito na cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kasi po, si Apostol Pedro ay merong malalim na karanasan po sa ating Panginoon. At kung tayo po ay magbabasa tungkol po doon sa kanilang kasaysayan, nung siya po ay naging disipulo po ng ating Panginoong Kristo, ay marami po tayong makikita po dito. Like for example po, doon po sa Mark chapter 1 verse 30 to 31, ang sabi po ng Biblia ay makikita natin dito na magkasakit po yung kanyang biyenan at nang ito po ay malaman po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng salita ng Panginoong Diyos ay pinuntahan ni Jesus ang kanyang biyenan at pagkatapos po ito po ay gumaling. At yan ay isa sa mga ipinapakita po ng Word of God. At doon naman po sa Luke chapter 5 beginning verse 1 hanggang verse 11 ay mapapansin po natin dito na minsan dumating sa punto, kasi sa isa po sa mga trabaho po ni Apostol Pedro, sila po ay mangingisda. At dumating doon sa point na wala po silang mahuling isda. At nung makita sila ng ating Jesucristo, sinabi po ni Jesus na muling ibaba po yung kanilang lambat. At pagkatapos nung ito'y kanilang inangat, ay napakarami po ng isda na kanila pong nahuli. At hindi lamang po yan, doon po sa Matthew chapter 17 verse 27, nung sila po ay walang pambayad po tungkol po doon sa temple taxes. Ang sabi po sa Biblia ay inutusan po ni Jesus si Pedro na manghuli po ng isda at ibuka ang bibig ng isda at meron siya makukuha doon. At yun ang ipambabayad niya. Gayun din po naman, sabi nga po sa salita ng Panginoon, Matthew chapter 14 verse 29 to 28 to 29, nung humiling po si Apostol Pedro na lumakad po sa ibabaw ng tubig, kasi nakita niya si Jesus Christ ay lumakad sa ibabaw ng tubig, at nung sinabi po ni Peter na pwede ba akong makalakad? Sabi niya, halika, sabi ni Jesus Christ, at siya po ay nakalakad po sa ibabaw ng tubig. Subalit, nakita natin, nung nawala na po ang paningin ni Peter kay Jesus, unti-unti po siyang lumubog dahil na siya po ay natakot doon sa naglalakasang hangin at naglalakihang mga alon. At nakita natin nung sinabi po ni Peter na siya po ay tulungan at iligtas, ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos ay inabot ni Jesus ang kanyang mga kamay at siya po ay iniligtas ng ating Panginoon mula po doon sa pagkakadubog. At hindi lamang po yan, ang sabi po sa Word of God in Luke chapter 22 verse 50 to 51,
nakita natin nung darapin na po si Jesus ng mga sundalo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, si Peter po, nataga niya yung kanang tenga po nung isang sundalo, ang pangalan po ay Malchus. At nakita po niya kung paano po ito pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po yan, doon po sa karanasan ni Apostol Pedro sa Acts chapter 12, nung siya po ay nabilanggo, ay siya po ay tinulungang mapalaya po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, makikita natin dito, mismo sa karanasan ni Apostol Pedro, ay mapapansin po natin dito, talaga namang na meron siyang malalim na karanasan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, at nakita natin yung pagmamahal, pagkalinga, at pagmamalasakit po sa Kanya. Now, ang tanong ay ganito po. Sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos, isa po sa mga tanong po dito ay ganito po. How does God show His love and care for us? Alam po ninyo, kapag tingnan po natin ang salita ng ating Panginoon, makikita po natin dito ay unang-una po ay number 1 po natin, God give us the courage to face our cares and not run away. Yan po ay ipinapakita po ng salita ng ating Panginoon. Makikita po natin, ang Diyos daw po ay nagbibigay sa atin ng tapang na harapin yung ating mga alalahanin at huwag po natin itong takbuhan. Alam ba ninyo, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, na mababasa po natin dito po sa Word of God, sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po ng salita ng Diyos ay ganito po. Sabi po sa Good News Translation, do not be afraid, I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. At yan po ay maliwanag na ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam ba ninyo, kung mapapansin po natin, talagang hindi maiwasan po sa tao na minsan ay kapag dumarating po sa mga pagsubok sa buhay, kahit na ano po yan, sabi nga po, ang Christian life meron 3 T, trials, sabi nga po ganyan, tribulation, troubles. Hindi po nawawala sa mga Kristiyano po yan. At talagang siya'y kumakaharap lagi po sa mga ganyan. Alam po ninyo, hindi maiwasan po yung sinasabing takot. Kumbaga sa mga nararanasan niya, ay dumarating po yung takot at nagkakaroon po ng mga kabalisahan sa kanyang puso. Kaya naman, maraming beses natin makikita po sa Bible na ang Diyos po ay lagi niyang sinasabing, fear not, huwag po tayong matakot. At sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay binibigyan niya tayo ng katiyakan o assurance na kung saan daw po ay tayo'y kanyang tutulungan. Sabi nga po ng salita ng Panginoong Diyos, tayo'y kanyang sasamahan, siya ang ating Diyos, wala tayong dapat ikatakot, bibigyan tayo ng kalakasan, at puprotektahan po niya tayo at ililigtas. At kung makikita po natin dito, ay talaga naman po ang Panginoon, kaya niyang gawin ito. He is able po eh. Meron po siyang kakayahan, meron po siyang kapangyarihan, gawin po ito. Kaya naman, mapapansin natin, isa po sa sinulat po doon sa salita ng ating Panginoong Diyos, doon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, makikita natin, sabi nga po ganyan ni Apostol Pablo, sabi niya, for God gave us a spirit not of fear, but of power, and love and self-control. At nakita natin, ito isang exhortation po na ibinigay po niya kay Timoteo. Kasi po, ng time na yon si Timothy talaga bumaharap po siya sa mabigat na problema sa kanyang pagpapastor po sa lugar po ng Efeso. Kaya naman siya, Apostol Pablo, ay nagbigay po ng word of encouragement po sa kanya ng Diyos. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at self-control. Kaya yun po ay makikita natin na ang Diyos talaga ay patuloy po nagbi-minister po sa atin. Kaya nga po, masasabi po natin ay ganito, ang pwede lamang po natin gawin, piliin natin at tumugon po doon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay magtiwala po sa Kanya, manampalataya po tayo sa Kanya, at kapag ito po ay ginawa po natin, siya naman po ang Kanyang tungkulin, gagawin niya sa atin ito. Bibigyan niya tayo ng tapang, harapin ang lahat ng ito,
na huwag natin itong takbuhan. Sabi nga po, God give us the courage to face our cares and not run away. Yung pangalawa, ipinakita dito ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, God give us the wisdom to understand the situation. Alam po natin, katulad nga po ng sinasabi po sa James chapter 1 verse 5, sabi niya, if you need wisdom, sabi po ng salita ng Diyos, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Ayan ay maliwanag na sinasabi po ng Word of God. Tayo ba ay nangangailangan ng karunungan? Alam po ninyo, hindi po ipagkakait po sa atin ito ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay Kanyang bibigyan. At doon sa ating paghingi, hindi niya tayo re-rebuke, hindi niya tayo sasansalain. Talagang gusto ng Diyos na tayo humihingi sa Kanya at ang Diyos naman daw po natin, siya po ay magkakaloob po sa atin. Kung ano man ang ating kahilingan po. Lalo na po doon sa sinasabing karunungan. So God give us wisdom or give us the wisdom to understand the situation. Alam mo ninyo, kapag humaharap po tayo sa ganitong mga bagay, di ba, pagsubok, problema, ay talaga naman po, minsan talagang dumating doon sa puntos, nagtatanong po tayo ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang pinakamahalaga na dapat nating gawin? Ano ba yung mga steps na dapat nating unahin at hakbangan para sa ganoon ay hindi po tayo magkamali? Alam ba ninyo, merong isang pangyayari po sa Biblia na at ito po ay nasulat po doon po sa 1 King chapter 3 verse 9 to 14. At itong pangyayari pong ito ay tungkol po kay Haring Solomon, anak ni David, kasi nung time na yon ay papalitan na po niya yung kanyang yumaong tatay, no? Bilang hari po. At nakita natin dito talaga namang alam po ni Solomon, mahirap talagang pamahalaan at pagharian ang bayang Israel. Kaya naman ang kahilingan niya sa Panginoon, sabi niya ganyan, Lord, sabi niya, bigyan po ninyo ako ng karunungan, sabi niya ganyan, na aking kailangan para mapamahalaan ang bayang ito. At bigyan mo ako ng kakayahan, kumilala ng mabuti at masama. At yun ang kanyang kahilingan po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang Panginoon, nakita po natin, hindi naman siya ni-rebuke Diba? Hindi siya sinansala. At nakita natin dito, sabi sa Biblia, natuwa ang Panginoon sa kanyang kahilingan. At sabi nga po ganyan, ang Diyos ipinagkaloob yung kanyang kahilingan. At ang sabi po ng Panginoon, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi hiniling mo ay karunungan, kumilala ng mabuti at sa masama. Ibibigay ko ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko din sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Ano ito? Kayamanan, karangalan, hindi mapapantayan. At ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Kaya makikita natin, natuwa si Lord. Kaya ako naniniwala po ako mga kapatid, kung tayo po ay hihiling po sa Panginoon about wisdom, hindi po malulungkot si Lord, matutuwa po siya sa atin. At alam naman ng Panginoong Diyos ang ating kakayahan kung paano, sabi nga po, kapag dumadanas po tayo sa mga kahirapan, na mga pagsubok sa buhay. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. At kapag tayo po ay humiling po sa ating Panginoong Diyos, sabi nga po ng salita ng Diyos, ay talagang matutuwa si Lord. At talagang ibibigay niya yung ating hinihiling sa Kanya. Malay nyo, mayroon pang bonus, di ba? Ang bonus dito, katulad ng ginawa po kay Solomon. Sabi ganyan, yung hindi mo hinihiling, ibibigay ko sa iyo, sabi niya ganyan, bibigyan kita ng kayamanan at karangalan, hindi kayang mapantayan ng sino bang tao na bubuhay sa mundo po ito. Kaya, yun po pinapakita po ng salita ng Diyos. Di ba?
napakahalaga na kung minsan kapag tayo po'y kumakarap sa mabigat na pagsubok sa buhay, talagang hindi maiwasan, una yung takot, hindi maiwasan na nalilito tayo kasi talaga si Satan, itinutulak niya tayo sa pagkakamali upang tayo po ay magkamali sa bawat hakbangin natin, sa bawat gagawin po natin, upang anihin po natin ang lahat ng ating pagkakamali. Kasi may bunga po yun eh. Kapag nagkamali ka ng desisyon, aanihin mo yung maling desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Naniniwala kayo doon? Diba? Kaya yun ang gusto mangyari ni Satan. Magkamali ka ng desisyon mo, okay? Magkamali ka doon sa pinasok mong trabaho, magkamali ka doon sa pinasok mong negosyo, magkamali ka doon sa pinasok mong pag-aasawa. Kaya alam niyo, mabigat yun. Permanent po yan eh, yung pag-aasawa. At alam natin sa mundong ito, marami ang nagkakamali na umani ng kanilang maling desisyon na ginawa po sa kanilang buhay. Kaya kung hindi tayo ng wisdom kay God, ang sabi po sa Bible, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Okay, yung pangatlo po, sinabi po ng salita ng Diyos, God will give us strength to do what He wants us to do. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam mo niyo, wala namang ibang pwedeng magbigay sa atin ng kalakasan kundi ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Ang lakas natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Talagang hindi may iwasan po, alam nyo, yung mga pagsubok na yun, nakapangihina po talaga yun, sa totoo lamang po kapag dumadanas tayo ng kahirapan at problema, huwag nyo sabihin, talagang hindi tayo apektuhan yung physical body natin. Naapektuhan po talaga tayo, yung mind natin, yung katawan natin ito, ay talaga namang naapektuhan. Pero sabi sa Biblia, ang Diyos po ang ating kalakasan. At kapag dumadaan po tayo sa ganitong mga sitwasyon sa buhay po natin, God will give us strength to do what He wants us to do. Kasi meron gusto ipagawa sa atin si Lord. At doon sa gusto ipagawa sa atin ng ating Panginoon, hindi natin ito kayang gawin sa pamamagitan lamang po ng ating lakas. At yung mga kinakaharap natin ito, kung pinapahintulutan man ng Diyos, yung na ito'y mangyari sa ating buhay, siya pa rin po magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga po, maging si Apostol Pablo ay kanyang binanggit po sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya ganyan in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi niya, my grace is all you need, sabi po ng Panginoon. Kasi humihiling po si Apostol, meron siyang kahilingan sa Panginoon eh. Pero sinabi po ng Diyos, sabi niya, ang aking biyaya, yan ang kailangan mo. Sa ibang translations, ginamit po sa New King James Version, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ay sapat po sa atin lahat ito, mga kapatid. Sapat ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, kumbaga para sa pangangailangan natin. For example, sa araw na ito, sapat ang biyaya ng Diyos. Dumaan man tayo sa mabigat na pagsubok sa buhay, sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi kailanman magkukulang ito. Okay? Okay, kaya yan ay pinapakita po ng Word of God. Kaya nga po, ang Diyos, ibinibigyan niya tayo ng lakas. Okay? Dahil alam naman natin, minsan, limitado tayo, nangihina tayo, pero sapat ang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng pangangailangan po natin. Kaya naman po, makikita natin dito, si Paul, alam niya ito, kaya siya nakapagpapatuloy na kahit na ano po mangyari po sa kanyang buhay, siya ay pinalalakas ng ating Panginoon para siya ay makapagpatuloy at magawa niya yung pinagagawa po sa kanya ng ating Panginoong Diyos. So, sa atin ganun din po mga kapatid. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman madali po na sabihin na madaling maglingkod sa Diyos. Alam niyo talagang minsan may mga pangyayari sa paglilingkod na dumadaan ka sa mga pagsubok. Pero ang Diyos, binigyan niya tayo ng assurance na ganito. Bibigyan niya tayo ng kalakasan para magawa po natin yung pinagagawa po niya sa atin. Amen? Okay, yung sunod po, ipinakita po dyan ang salita ng Diyos.
God give us the faith to trust Him to do the rest. Okay? Tayo po ay patuloy na binibigyan ng Panginoong Diyos ng pananampalataya para po tayo ay magtiwala sa Kanya at gawin kung ano man yung mga dapat gawin, kung ano man yung ating mga kinakarap sa buhay na ito. Alam po ninyo, sabi nga po sa salita ng Panginoon, makikita po natin dito in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi niya, katulad nga po ng exhortation ito, sabi niya, trust and rely confidently to the Lord, o on the Lord, no, with all your heart. So, kanino po tayo magtitiwala? Okay? Sabi nga po, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po, do not rely on your own insight or understanding. Huwag daw po tayong manaman sa sarili nating kaunawaan o kaalaman, karunungan. Sabi niya ganyan, in all your ways, know and acknowledge and recognize Him. Kapag kinilala po natin lagi ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay, at mag-isa mga lakad na ito, sabi niya ganyan, He will make your path straight and smooth. Ano sabi po? According to Amplified Version, tatanggalin niya, aalisin niya, removing obstacles that block your way. Yan. Yan ay isa sa mga magandang ipinangako po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, pinapakita po diyan, patuloy lamang po tayo magtiwala po sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo, maraming pangyayari po sa Bible yung bansang Israel, yung mga Israelites nagtiwala sila sa Lord kapag may mga laban po silang kinakaharap, at magugulat ka doon sa mga instruction na binibigay ni Lord Kasi alam niyo, sa totoo lamang po, ang mga Israelita, kung pag pinag-aralan naman natin sila, hindi naman talaga sila mga mandirigma. Kasi isipin na lamang po natin po, matagal po silang naging alipin ng Egyptian, at nasa lugar po sila ng Ehipto. Wala naman silang ginawa doon kundi kung ano man yung inuutos sa kanila ng hari, at ginawa talaga silang alipin. So, when it comes sa paghawak ng mga sandata, wala naman talaga silang masyadong kaalaman sa ganoon. Pero makikita natin dito, mga kapatid ko, na kung saan doon sa pakikipaglaban, karamihan sa kanilang pakikipaglaban, naranasan nila ang lakas ng Panginoong Diyos. Naranasan nila kung paano sila pinatubayan ang Panginoon. In fact, may mga pangyayari pong ganito na, okay, kapag nahumarap na kayo sa inyong mga kalaban, sabi sumigaw lang kayo at hipan ninyo ang inyong mga trumpeta. Ganun na instruction sa kanila. At makikita po natin, di ba? Yung mga kalaban nila, sila nag-aaway-away, sila nagpapatayan, at doon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ay talaga naman naggagapi yung kanilang kaaway. Di ba? Yung Jericho, yung walls of Jericho, hindi nila alam kung paano ito pababagsakin. Ang ginawa lang, ang instruction lang ng Panginoon, umikot kayo ng 7 beses. At magpuri lang kayo sa Panginoong Diyos, at alam mo ninyo, bubaksak yung wall of Jericho. So, may mga instruction minsan ng Panginoon na medyo kakaiba. At kung tayo po ay patuloy na magtitiwala po sa Kanya, anumang laban ang kinakaharap po natin, mga kapatid ko, magtiwala lamang po tayo sa Panginoon at makikita natin ang gawa o galaw ng Panginoong Diyos. Gagawa, kikilos ang ating Panginoon. Kaya nga po sa Word of God, meron po mga salitang sinabing ganito, commit your way to the Lord, trust in Him also, and He will do it. Wala tayong pwedeng gawin, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano man yung ating mga ginagawa, magtiwala tayo sa Kanya, at talagang ang Diyos po ay kikilos at tutulungan po niya tayo. Last verse po. Sabi po salita ng Diyos, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Okay? Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Cast your burden on the Lord, and He will sustain and uphold you. He will never allow the righteous to be shaken. So, hindi ka talaga madadapa, hindi ka mapapahamak. Ang nais ng Panginoon lamang,
ibigay mo ang iyong alalahanin po sa Kanya. Kaya kung tayo po may mga alalahanin po sa buhay na ito, ano man yung mga pinagdadaanan natin, wag po tayong mahiya kay Lord. Tungkulin po natin bilang tao, ibigay natin sa Kanya. Kapag binigay natin sa Kanya, wag ka na po kang mag-aalala. Pinasa mo na sa Kanya yan eh. Iba kasi nangyayari po, binigay na kay Lord, tapos na, ang isip niya nag-aalala pa, nag-worry pa dun sa, ano po mangyayari ganito? Then bigay mo na yan kay Lord eh. Huwag mo nang isipin kung paano si Lord gagalaw. Okay? Hayaan mo ang Diyos ang gumawa at kumilos. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin. Okay? Sapagkat siya po ang kumakalinga po sa atin. So purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri sa gabi nito. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin dahil sa iyong mga salita ay talagang nakita namin ang pagmamalasakit mo, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya naman kami ay buong puso nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo. Panginoong Diyos, Lord, hayaan mo sa gabing ito lahat ng aming mga burden, lahat ng aming anxiety, worries, Lord, ay ipagkatiwala namin sa iyong lahat ng ito. At anuman yung aming mga problemang kinakaharap, matuto kaming ibigay sa iyo ang lahat ng ito sapagkat ito ang tungkulin na kung saan ay sinasabi mo sa amin na dapat po namin gawin. At kami ay kapag kami nagtiwala at ginawa namin ang hakbangin pong ito, nakita namin yung sinasabi ko na yung mga salita na ikaw ay kikilos, Panginoon. Gagawin mo yung tungkulin na kung saan, Lord God, kikilos ka, Panginoon, gagawin mo ang mga pangakong ito na ibinigay po niyo sa amin at para mabigyan ng solusyon, Lord, yung aming mga kinakaharap. Bibigyan mo kami ng wisdom, bibigyan mo kami ng lakas, Lord, at tunay, Panginoon, ito isang malaking pagpapala po para po sa amin. Lord, sa gabi pong ito, aming itinataas sa iyo ang lahat ng ito. At Lord, tulungan at turuan niyo po kami magtiwala po sa iyo. Kasabay nito, Panginoon, ay yung mga kapatid namin may karamdaman, Father, we ask your healing touch be upon their lives, Lord. Tulungan niyo po sila, Lord God, anuman yung mga kasakitan na kanila pong kinakaharap. Tunay, ikaw ang aming dakilang manggagamot, Lord God. Kaya naman, we ask your healing touch be upon their lives. And Father, katulad ng pinangako niyo sa amin, na kapag kami ay patuloy na sumampalataya sa iyo, Lord God, tunay, Panginoon, makakamtan namin sa pamamagitan po ng iyong pangako na kami magkakaroon ng kagalingan. Sapagkat sinabi mo, by your stripe and by your blood, we are healed in Jesus' name. Maraming pong salamat. At maging sa aming mga pangangailangan, kayo po ang patuloy na tumugon po sa lahat ng aming mga pangangailangan. O Diyos, maraming pong salamat. At sa gabi pong ito, patuloy po inyong patnubayan, tulungan at pagpalain, Panginoon, ang iyong mga anak. At huwag niyo po silang bibitawan at papabayaan. O Diyos, marami pong salamat. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan. O Panginoon, pagpalain po ninyo ang iyong mga anak at ingatan ng bawat isa. Pagpalain ang sambahayan ng tiligtas, pagpalain ang trabaho, negosyo. Lord God, pour out your blessing abundantly. By faith, we receive it in Jesus' name. Sumay niyong pagpapala ng Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Ama at pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.